ang batas sa pangkalahatang kahulugan ay isang organisadong sistema ng mga patakaran na naglalayong panatilihin ang kaayusan sa lipunan, protektahan ang karapatan ng tao at tiyakin ang hustisya. Yan po yung batas. Ito ay may parusang makalupa o makamundo na ipinapatupad ng pamahalaan upang masiguro na lahat ay sumusunod para sa kapakanan ng buong komunidad. Pero meron pa rin hindi sumusunod. Ganun talaga, no? Ganun talaga ang tao. So, sa sa law in a specific sense, ang batas na particular na kahulugan ay tumutukoy sa isang tiyak na patakaran o set ng mga patakaran na ipinapasa sa legislation. So, sa Kongreso yan. So, sa kapulungan ng mambabatas yan upang ayusin ang pamamahalaan ng ang isang particular na larangan o paksa. Anong kanyan? Anong example niyan? So dito po sa Kanunul Am at saka sa Kanunul Akhas. For example, 'di ba ang napag-usapan natin dito, ang Kanunul Am, yung law in general, sa general definition niya ay lahat tayo, walang exemption. Pero sa khas lang, specific lang, hindi ako kasama diyan. Kayo lang. Ano masabi niyo? Paano ang example niyan? Yala, Sister Cheryl. After that, Sister Rowena. Ano example ng Batas trapiko, Dok. Halimbawa po, yung LTFRB, meron silang number coding. Applicable sa lahat. Pero pagdating mo sa isang lungsod, halimbawa sa Makati, meron silang open time. Meron silang time na dapat hindi ka so hindi pwede yung numero mo dun sa nila, sa lungsod nila, hindi ka makakapasok ng Makati. Opo, khas. Opo. Jazakillah khairan. Manila, pwede ka. Opo. Pagdating sa barangay o sa lungsod na yan, hindi ka pwede. So yun yung khas. Pero yung batas trapiko sa kabuuan, applicable to all. So, Kanunul Am yan. Opo. So, okay, jazakallah khairan. Sister Rowena? Sister Rowena? Dok, hindi ko lang yun naibaba. Okay, walang problema. Okay. Sa batas ng abogasya, Kanun al-Muhama sa Arabic. Sa Pilipinas po, tanging mga lisensyadong abogado lamang ang maaring magrepresenta sa hukuman. Hindi ako pwede kasi hindi man ako abogado. So, anong aplikasyon niyan? Pinapanatili nitong kwalipikado at may etikal na pamantayan ang profesyon ng abogasya. So, kapag kanun al-Muhama o batas na sa abogasya, am ba yan o khas? Specific ba yan or in general? Specific or in general? Okay. Another question. Kanun al-Uqubat, batas sa krimen, specific or general? Hello. Yala, sana mga voice natin. Mga voice naman, di ko narinig yung mga voice. Bismillah, sana yung mga brothers. Brothers, public law ba yan o private law? Yan ang ibig sabihin ng Kanun al-Am at saka Kanun al-Khas. Private law ba yan o public law? Yung sinabi ko kanina na Kanun al-Uqubat, batas sa krimen. Public law, ang criminal law, public law or private law? Okay. Batas sa pagkuha ng lupa, Kanun Naz'il Milkiya. Kanun Naz'il Milkiya. Private law or public law? Di ko narinig talaga yung mga brothers. Okay, dito po sa batas na private, na kahulugan ay hindi lahat ng uri ng batas, kundi tumutukoy lamang sa mga tiyak na batas na nilikha ng lehislatura para ayusin ang partikular na aspeto ng lipunan. Ito ay may malinaw na saklaw. Ano kayang saklaw nito? Malinaw na layunin at ipinapatupad
ayon sa provision nito. So, bigyan ko kayo ng senaryo. Okay? Para ma-identify ninyo ano yung public law, ano yung private law. Dito, ang ibig sabihin dito sa kanunul istilah. Ibig sabihin dito, yung definition ng kanon na public law at saka private law. So, bigyan ko kayo ng example. So, ano example niyan?